Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lumabas ako ng sasakyan ko at pinindot ko ang doorbell. Hindi nagtagal ay bumukas iyon. Agad bumungad sa akin si Victor na nakasuot pa rin ng formal na damit. Bukas ang dalawang buto na sa parte ng dibdib nito at nakatupi hanggang siko ang polo nito. Mukhang kauuwi lang nito galing sa trabaho. Napaawang siya ng labi at humilig sa pintuan. Pinagkrus ang dalawang braso at tinitigan lang ako. Hinihintay ang sasabihin ko. Pinapaunlakan akong mauna magsalita. Nandito ako para kuhanin yung mga gamit ko. Paus kong sambit sa kanya. Mula ang nangyari kagabi ay hindi ko pa nakakausap si Lucia. Duwag ako at hindi ko siya kayang harapin. Kailangan ko ng pagkakataong ito. Kailangan ko siyang hindi bumalik sa kanya. Kailangan ko siya para sa anak namin. Okay, kunin mo na. Walang tanong-tanong na wika nito. Tila kung ano pa siyang inaasahan bukod sa pagkuha ko ng mga gamit. Tumango ako sa kanya. Hindi ko alam kung para saan yon at tila nanunuya siya. Nalikahan niya ang awang ng pintuan ngunit tila labag naman iyon sa kalooban niya. May bisita ka ba? May tao ba sa loob? Taka niya akong tiningnan. Kung may tao sa loob at maaabala kita, sabihin mo dahil pwede namang sa susunod na lang. Lumapit naman siya sa akin at malamig akong tinitigan. Sa palagay mo ba, magdadala ako ng ibang babae dito at gagawa ako ng kalokohan? Napalunok ako ngunit pero may naging reaksyon ko sa kanya. Sino sa atin ang umuuwi ng lalaki sa tinutuluyan? Pinapatulog mo pa sa penthouse. Galit na wika nito. Tila ba may malaki akong kasalanan sa kanya? Kung kinagagalit mo ang bagay na yan, bakit hindi mo rin gawin? Hamon ko naman sa kanya. Magdala ka rin ng babae mo rito kung naiinggit ka. Hindi ko napigilang magtaray sa kanya. At ngayon mukhang irritable na naman siya kay Theo. Isang mapanuksong tawa naman ang pinakawalan niya. No thanks. Loyal ako sa babae ko. Uminit ang pisngi ko at sinamaan ko siya ng tingin. Kunwaring hindi mahalaga ang naging tugon niya sa akin at hindi ko na lamang pinansin. Umayos ng tayo at hinintay ako makapasok. Nauna ako sa kanya habang siya naman ay tahimik na nakasunod sa likod ko. I am surprised na pumunta ka ritong mag-isa. Baka mamaya magulat na lang ako na may sumulpot na naman na sumusunod sa iyo rito. Parinig nito ngunit hindi ko pinapansin ang kanyang mga sinasabi. Aakyat ako sa kwarto. Paalam ko naman sa kanya. Narinig naman niyang napaungo lang ito. Hinayaan ko na lamang siya at dumiretso na sa hagdanan. Hindi siya sumunod pa kaya naman komportable akong pumasok sa kwarto namin. Maayos naman ang kama ngunit may alak sa lamesa. Mukhang hindi pa ganun katagal ang inumin. Nilapitan ko ang alak. Umiinom siya. Bakit kaya? Hindi naman niya ito naamoy kanina. Mukhang kakasimula pa lang ata niyang uminom o baka naman hindi pa umiinom dahil puno na ng alak sa baso. Gusto mo rin bang uminom? Paos na wika naman ni Victor. Nang lingunin ko siya at naabutan ko ito sa pintuan. Ngunit papalapit na siya sa gawi ko. Bago pa niya ako maabutan doon ay umiwas na ako at inabala ang sarili sa drawer para kunin ang mga gamit ko. Hindi ako nandito para uminom. Sagot ko at inalapang ang sling bag tsaka cellphone ko sa lamesa. Nagsalin siya ng alak sa baso niya at lumapit sa akin habang umiinom. Nakita ko ang pagsulyap niya sa gamit na inilapag ko sa couch. Hindi ko siya pinapansin at nagpatuloy sa paghakot ng mga gamit ko. Ayaw mo bang pumunta sa kwarto ng bata? Napahinto ako at sinulyapan siya. Nanatili lamang itong nakatayo habang ang mga kamay nito ay nasa bulsa ng pantalon nito. Hawak ng kabilang kamay ang basong may laman ng alak. Hinihigop ito na para bang hindi nakakatikim ng kapaitan sa kanyang inumin. O baka naman nasanay na. Medyo mabigat ang mata niyang inaantok at lasing. Anong gagawin ko roon?
Hahanapin kung may gamit na naiwan si Eliana sa kwartong tinulugan niya. Sarkastiko ko namang tanong sa kanya at napairap. Nagpatuloy ako sa pagliligpit kahit narinig ko ang halakhak nito. Hindi ako pumunta rito para lang mabad trip at uminit ang ulo. Pero hindi ko alam bakit ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Puno ng panunuya, parang gustong maasar ako sa kanya. Malayo nang magkita kami sa restaurant na akala ko ay magpapaalipin. Bakit hindi mo tingnan kung kailangan ba natin ng renovation? Kumunot naman ano ko sa sinabi niya. Nang balingan ko siya ay nakalapit na ito sa akin at nilapag ang baso na paubos na sa vanity table ko. Ilang taon na ba ako nawala? Pakiramdam ko ay mauubusan ako ng hangin sa sobrang lapit niya sa akin at may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. What? Lito kong tanong dito. Imposible namang alam na niya, hindi ba? Maliban na lang kung susubukan niya mag-imbestiga, pero hindi sapat iyon. Posibleng may sinabi si Lucia sa kanya. Hindi ba at nagkita nga sila kagabi? Ngumuso siya na parang ako ang dahilan ng pagkadismaya niya. 3 taon na ata siya. Hindi pa ba sapat iyon? Matigas niyang tanong sa akin. Umiwas ako pero si Victor, mas idinikit niya ang katawan niya sa akin at tuluyan na nga akong naging bilanggo sa kanyang dibdib. Lucia Alexandra Florendo. Hindi makapaniwalang tanong niya. Isa rin siyang Del Mundo. Naputo lamang ang katahimikan sa pagring ng cellphone ko. Si Teo iyon, pero agad namatay ang tawag dahil tinitigan ko lang iyon. Sa pagkamatay noon ay umilaw at lumabas ang larawan ng anak namin sa screen. 2 ang phone ko, ang isa ay para sa trabaho at ang isang ito ay para sa personal na gamit ko. We had twins. Bulong niya at dinilaan ang ibabang labi nito. Muling nagring naman ang cellphone ko at napanguso ako sa inis dahil kay Teo. Si Teo na naman ang tumatawag. Nang tingnan ko naman si Victor, mariin ang titig nito sa tabi ko. He looks furious. He looks so damn mad right now. Answer the call. Mariin niyang utos. Kung nung nakaraan ay kalmado at wala siyang pressure na pinaparamdam sa akin, ngayon ay inutusan na ako na tila ba iritadong iritado. Sasagutin mo o ako ang sasagot sa gagong yan? Napakurap ako at kumunot ang noo. Kinuha niya ang cellphone at ibinigay niya sa akin. Halos mahirapan pa akong pindutin sa sobrang pagkakadikit ng katawan namin ni Victor. I was holding the phone on my right side dahil wala sa pagitan sa gitna naming dalawa at hindi siya makagalaw ng maayos. Ilagay mo sa loudspeaker. Ano? Natatawang tanong ko. Tingin niya ay mauutusan niya ako ng ganun-ganun na lang. Tingin mo susundin ko dahil sa sinabi mo? Susundin mo ako dahil sinabi ko. Ngayon, i-loudspeaker mo. Maring utos muli ni Victor. Tinitigan ko lang siya hanggang sa maramdaman ko ang palad niyang dumapo sa baywang ko. Umangat hanggang makarating sa aking dibdib at marahan na hinahaplos ito. Dinilaan niya ang ibabang labi niya. Nilagay ko ang palad ko sa dibdib niya para itulak siya papalayo. Nanginginig na ako, kinakabahan sa pagkakahawak. Stop pushing me away and just answer the call. Sabi niya sa baritonong boses. Itinulak niya ang katawan niya sa ibabaw ng vanity table para hindi ako matahimik. Ilagay mo sa loudspeaker, he added with finality. Napalunok ako at sinunod ang gusto niya. Mariin akong pumikit at may idea na kung bakit tumatawag si Teo. Hindi nga ako nagkamali sa naisip ko. Atasha, pwede ko bang ilabas ngayon si Lucia? Katatapos lang namin magmerienda. Sa boses na lalaking-lalaki. Sino ang mag-aakala na pinagpapantasyahan niyan lalaki rin? O baka isa na rin roon si Victor? Rumiin naman ang titig ni Victor sa akin. Ano? Nag-promise kasi ako kay Lucia. Nadadalhin ko siya ngayon sa park. Mariin naman akong napabuntong hininga. Ramdam ko ang inis ni Victor habang binabantayan ang galaw at reaksyon ko. Okay, go ahead. Pinigilan kong manginig. Napabuntong hininga ako at kitang-kita ko ang madilim na anyo ni Victor. Uuwi rin naman ako mamaya. What time? Maghahanda ako ng dinner for us. Martha is busy today. Ako na ang maghahanda ng pagkain natin mamayang gabi. He is now sounded happy sa mabilis kong pagpayag dahil hindi talaga ako pumapayag agad
Basta pagdating kay Theo, he is reckless sometimes. Mapagkakatiwalaan pero pagdating kay Lucia, mas panatag ako kay Martha. Gagabihin ka ba? Bago pa ako makasagot ay hinawakan na ni Victor ang palapulsuhan ko at nilapit sa kanyang bibig ang cellphone. Gagabihin siya dahil marami kaming pag-uusapan at uuwi siya ngayong gabi kasama ako. Namilog ang mga mata ko sa pagsagot ni Victor. Kinuha niya ang cellphone sa akin at agad pinatay ang tawag. Umigting ang panga na binabagsakan ng phone ko sa lamesa at pinirmi ang titig niya sa akin. Ramdam niya ang paggalaw ng dibdib niya dahil sa mabigat niyang paghinga. Ako ang ama. Pero bakit siya ang umaako sa responsibilidad ko? Alam ba ng anak ko kung sino ang tunay niyang ama? Ako dapat yun, Atasha. Tila yun ang bagay na ikinagagalit nito. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo na may kambal tayo. Bakit yung Theo na yun? Kasama ng anak natin. Ganun mo ba siya kagusto? Para hayaan mo siya na umakto bilang ama ng anak natin? Hindi niya pinansin ang sinasabi ko. Kahit hindi naman talaga iyon ang problema. Kahit hindi naman big deal na ang presensya ng kaibigan ko sa sitwasyong ito. Pinagsama-sama ang amoy ng alak at ang bango niya at naaamoy ko mula sa kanya. Gusto mo ba siya? Nahihirapan niyang tanong. Kunot na kunot ang noo at hindi maipaliwanag ang galit. Habang ako ay hindi makasagot dahil hindi ko naman talaga alam kung bakit iyon ang pinag-uusapan namin. Don't you like me anymore? Dagdag na wika nito. Hindi ko ilalayo sa iyo ang anak natin. Anak natin. Nakita ko ang pagkalma naman ni Victor nang sabihin ko ang huling salita at alam niyang hindi si Theo ang ama niya. Tila hindi kontento ito roon. Gusto kong makasamang anak natin, Atasha. Sambit niya at tumango naman ako. Ang haplos niya sa baywang ko ay dumako sa likod, paangat sa aking dibdib. Ramdam ko ang pagpipigil ng halik niya roon. Kaya sa huli ay pinasadahan ng tungki ang ilong niya ang pisngi ko, malapit sa aking tainga. I want my baby back. Naramdaman ko ang mainit na nakakalasing niyang hininga sa leeg ko. I know, hindi ko ilalayo sa iyo ang anak natin. Tinago ko man ito, pero wala akong balak ilayo siya sa iyo. Isang iling naman ang ginawa ni Victor. I want my baby back, Atasha. Ulit niya na tila may ibang pakahulugan doon. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Lumapit siya sa akin, ngunit dahan-dahang bumaba ang tingin sa aking ilong patungo sa aking mga labi. Alam mo ang ibig kong sabihin. Halos sumikip naman ang dibdib ko at hindi makahinga sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Nakapikit ako habang medyo nakaawang ang labi ko. Humihingal habang hinahayaan si Victor na ipahinga ang dulo ng ilong niya sa pisngi ko, pababa sa leeg ko. Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan ko. Gayon din ang panunuyo sa aking lalamunan. Hindi ako sanay na ganyan ka. Usal niya at tinitigan ang labi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Tila nahulog naman ang puso ko sa sahig at nadurog iyon sa narinig. Napayuko ako sa kahihiyan at malalim na bumuntong hininga. Puno ng bigat ang aking nararamdaman. Mukhang nasa malalim na pag-iisip pa rin hanggang sa ngayon. Alam mo kung bakit ang relasyon natin hindi nag-work out? Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Dahil yun, kahit sa nahihirapan tayo, hindi tayo naging honest sa isa't isa. Hindi natin sinasabi yung totoo. Lumamig ang titig niya sa akin. Napalunok ako at sinubukan siyang tingnan. Alam ko, nung una tayo nagkita ulit, alam kong may mali sa'yo. Kumunot naman ang noo ko sa wika ni Victor. Umaakto kang ayos lang. Pero alam kong nasasaktan ka pa rin. Umigting naman ang panga niya. Handa na ako sa kanyang panunumbat, paninisi at galit. Pero habang papalapit siya at nagulat ako sa ginawa niya, lumapit siya sa akin para yakapin ako na mahigpit. Para iparamdam sa akin na hindi lahat ng maling desisyon ay kaparusahan ang magiging kabayaran o kaya naman ay paninisi. Ang ilang mga maling desisyon
Kailangan lang ng yaka para maging maayos at maginhawa ang mga bagay. Walang salita, walang panghuhusga, isang yakap lang para mawala ang sakit. I'm sorry. Mahina kong sambit sa kanya. I need your explanation. Dahil nararamdaman ko ang bigat na nararamdaman mo sa ngayon. At nasasaktan ako, Atasha. Hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. Makakasama mo ako. I'm sorry. Hindi ko na naipagpatuloy pa ang ibang sasabihin ko. Natatakot ka ba na sabihin sa akin ang lahat? Paos na tanong naman ni Victor habang marahan na sinusuklay ang buhok ko. Habang nakahilig pa rin ako sa dibdib niya at nakayakap pa rin siya sa akin. Umiling naman ako. Natatakot ako na huhusgahan ako ng aking kabiguan. Na ako ang sisisihin sa mga walang ingat kong desisyon. Natanungin ako ng mga tao bilang isang ina. Panandalian naman siyang huminto at naging banayad ang haplos sa aking ulo. Gusto kong bumawi sa kanya, ngunit hindi ko alam kung papaano. Gusto ko munang maramdaman niya na kaya ko siyang ipagmalaki at buuin ang pagmamahal, ngunit nahihirapan din ako. Hindi umimik naman si Victor. Mabibigat na buntong hininga na lang ang aking narinig mula sa kanya. Tahimik kaming dalawa sa loob ng silid. Habang nakaupo sa couch, nasa harapan ko siya at naka-cross arms ang mga braso nito. Hindi ko alam. Gusto ko mang abutin ang kape ay nahihiya akong gumalaw dahil maski pakiramdam ko ay tingin ko ay napapansin at napupukaw ng atensyon ni Victor. Uminom ka muna ng kape. Seryoso at may kalamigan niyang sambit. Doon lang ako nagkaroon ng lakas. Naabutin ang kape at uminom. Nang maupo na ako at ibinalik ko na iyon sa ibabaw ng lamesa. Pero tingin ko, kahit anong paliwanag, ay hindi na rin mababago ang katotohanan na nagkamali ako at hindi sinabi ang agad ang tungkol sa anak namin. Tapos ka na ba? Tumango ako at huminga ng malalim. Nasaan ang anak natin? Sa penthouse. Nasa farm ko. Sagot ko naman sa maliit na boses. Isang mabigat na paghinga naman ang pinakawala ni Victor. Bago tumango at umayos ng upo, pinagsiklop ang kanyang dalawang palad. Makulit? Tanong niya na tila pinapagaan muna ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang bigat na namamagitan sa aming dalawa. Bigla ako nakaramdam sa kanyang tanong at nasasaktan ako. Siya nga pero napakatalino niya. Umangat naman ang gilid ng mga labi niya at tumango rito. Nakita ko yung dimple niya. Alam ko na iyon kaagad ang mapapansin niya dahil yun agad ang nakita ko kay Lucia sa unang ngiti nito. Ang pagkakahawig nito kay Victor. Sa'yo naman na. Sagot ko naman, hindi maaari na pwede palang ganito. Walang sigawan o away na namamagitan sa aming dalawa. Na maaari pala kaming mag-uusap ng maayos. Medyo natigilan kung paano nagbago si Victor mula noon. At lubos akong humahanga kung paano ko ibinaba ang aking pride at isinisiksik na intindihin siya. Narinig ko yung mga kwento niya. Pero gusto ko pa rin marinig mula sa'yo ang lahat-lahat, Atasha. Gumalaw naman ang labi ko at napalunok ako para magsimula. Napatango naman ako. Buntis na ako noong umalis ako ng bansa. Masilan ang pagbubuntis ko at sobrang emosyonal ko noong mga panahong iyon. I'm sorry kung itinago ko yun sa'yo. Galit ako at emotional unstable. Pero alam kong mali na. Hindi ko sinabi yun sa'yo. Tumango naman si Victor na tila naiintindihan iyon. Ang tila agad napansin ng kambal ang ipinagbubuntis ko. Mag-iingat, pero matigas ang ulo ko. Patuloy ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho at nagtatrabaho ako dahil pakiramdam ko wala akong maasahan, kaya kailangan kong paghandaan ang hinaharap. Kumunot naman ang noo ni Victor at rumiin ang titig niya sa akin. Isang iling lang sa kanyang nagawa
at napakagat ang pag-ibabanlabi ko. Namatay si Lucio. Namatay siya dahil sa akin. Diretsa kong pagpapahayag sa katotohanan. Aminado ako na ako nga ang may pagkakamali. Iba pala kapag nawalan ka ng anak, nadala mo ng ilang buwan. 9 na buwan, Victor. Sa sobrang sakit ng nangyari, ay halos hindi ko hinawakan o matingnan man lang si Lucia. Hindi ko siya pinagtuunan ng pansin dahil galit na galit ako sa sarili ko at ilang taon akong nagdadalamhati. Habang nakikita ko si Lucia, naaalala ko si Lucio. Naaalala ko ang pagkakamali ko. Naaalala ko ang kasalanan ko sa isa kong anak na nawala. 2 dapat silang magkasama. 2 dapat ang anak kong buhay. Kung sana naging maingat ako, kung sana lang. Nahihirapan akong lumunok at umiwas ng tingin. At walang nakakaalam nito sa pamilya mo. Mariing tanong naman ni Victor. Umiling ako at napayuko muli. Galit na galit ako. Sobra akong nasasaktan at sinabi ko kay Martha na kunin na lamang niya ang anak ko. I was so depressed. Tapos, habang papunta si Mami sa ospital, nung tinawagan siya ng doktor, pinili niyang sagipin ako. Ayaw niya. 2 bata ang nawala. Ito ay magulong-magulo. Na nung panahong yun ay halos hindi na rin ako makausap na maayos. Pero si Martha, inalagaan niya ang baby. Pinagpatuloy niya ang plano ko sa bata. Ang pangalan na gusto kong ibigay sa kanya. While I was grieving for Lucio, hindi ko na ibigay ang atensyon kay Lucia. Hindi naman nakaimik si Victor. Hindi na ako nagsalita pa. Nawala akong naging time para kay Lucio. Dahil nga, nawala na ako ng pag-asa. Nawala na ako sa sarili kong katinuan. At habang nakakapag-isip ako ng maayos, umalis ako ng hospital. Hindi na ako naabutan ni Mami dahil naglayas na ako sa kahihiyan. Natagpuan naman ako ni Martha. Kasama niya si Lucia. Mariin akong napapikit at mapait na ngumiti sa kanya. Nabuksan ko ang mga mata ko. Nakikita ko si Victor. Umupo siya sa harapan ko. Lumuhod at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Hindi ako ang nag-alaga kay Lucia, kundi si Martha. Paos at bigong-bigo kong saad sa kanya. Napayo ko sa kahihiyan. Sobrang sakit. Nasabihin iyon. Isang malaking kahihiyan bilang isang ina. Hindi ako naging mabuting ina sa anak natin. Dahil pati si Victor ay binigo ko rin. Wala siyang sinabi. Hinaplos niya ang pisngi ko. Ang kanyang palad ay napakalaki at magaspang. Ngunit ang kanyang banayad na haplos ay hindi maihahambing na parang inaalis nito ang lahat ng pumipigil sa akin sa kaginhawaan. Kapag kailangan ako ng anak natin, tsaka ko lang siya nilalapitan. Dahil kada makikita ko siya, paninisi sa sarili ko ang nararamdaman ko. Galit ako sa sarili ko. Iyon ang nararamdaman ko, Victor. Atasha. Bulong naman niya, nahihirapan sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Halos 1.5 taon akong ganoon, hindi ko kaya. May kakambal din ako, Victor, at naisip ko na kung nawala si at last sa tabi ko, hindi ko kakayanin. Sobrang sakit sa dibdib. Sobra. Ganun ang nararamdaman ko tuwing naiisip ko na nawala si Lucio dahil sa akin. Kinagat ko ang namamagang ibabanlabi ko. I'm sorry. Dapat mas nagpursige akong hanapin ka. Dapat hindi ako naging kampante sa pagkawala mo. Hindi mo dapat nararamdaman ito. Hindi mo kasalanan. Mas lalo akong umiyak dahil sa mga narinig sa kanya. Lahat ng tao, alam kong
Ang sasabihin niya ay ang may malaking epekto sa akin at ang marinig ang mga nakakaaliw na salitang ito ay sapat na para marinig ko ang libu-libong paghatol mula sa mga taong hindi tunay na nagmamahal sa akin. Umupo siya sa tabi ko. Napapikit ako at kumalma kahit patuloy pa rin ang pag-aagos ng luha ko sa aking mga mata. Ngayon na pagtanto ko, bakit mabigat ang nararamdaman ko sa mga nangyari? Dahil pakiramdam ko sa lahat ng tao, kay Victor ako, pinagka nagkasala. Dahil anak niya rin ang nawala. Anak naming dalawa. I'm sorry. Bulong ko ng ilang beses sa kanya. Naramdaman ko naman ang paggalaw ng Adam apples nito habang hawak niya ang pisngi at leeg ko gamit ang palad niya. Marahan itong hinahaplos. Aalagaan natin siya, Atasha. Nandito ako kaya magtulungan tayo. Alam kong mahirap, pero kakayanin natin dahil nandito na ako. Mamahalin ko kayong dalawa ng anak natin, Atasha. Mamahalin kita at mahal na mahal kita. Napalunok naman ako sa narinig ko sa mga sinabi ni Victor. Kaya, biguin mo na ang lalaking yon. Seryoso niyang bulong kaya naman, nagsalubong naman ang kilay ko sa pagkataranta. Kaibigan ko si Teo. Dahil doon ay bumagsak ang tingin ni Victor sa akin. Mukhang hindi pa rin nagustuhan ang sagot ko. Malamig niya akong tiningnan. He likes you. Walang kaibigan na bibigyan mali siya ang pagkakaibigan. Mariin niyang usal at mas lalo akong kumunot ng noo. Hindi pwedeng ganito, Atasha. Gusto mo ba siya? Pwede kang maging ama sa anak natin. Hindi mo ako kailangang balikan, Victor. Umayos ako sa pagkakaupo. Inayos ko ang sarili ko. Pero bago pa ako makaalis ay hinawakan na niya ang kamay ko at hinila ako pabagsak sa hita niya. Gusto mo ba talaga siya? Hindi naman kayo, hindi ba? Dahan-dahan na hinawakan ko ang balikat niya. Napasimple ako. Niyang ginawa iyon. Bago ko pa napagtuunan ng pansin iyon ay hinawakan na niya ang baba ko para tingnan siya sa mga mata. Hindi naman kayo, hindi ba? Hindi ako sumagot dahil iyon naman talaga ang totoo. Pagtuunan natin ng pansin si Lucia. Please, Victor. Pakiusap ko naman sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang labi ko kaya napaawang naman iyon. Sa huli ay ibinaon niya ang mukha niya sa aking dibdib. Umangat ang palad niya ng kaunti sa gilid ng aking mga labi. Dala ang kotse ko at nagmamaneho si Victor papunta sa firm. Busy naman ako sa pagte-text kay Teo. Ang sabi niya, hindi niya nailabas si Lucia. Pero nagluto naman daw siya ng hapunan. Sinong ka-text mo? Si Teo. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Pinagkakatiwala mo sa kanya ang anak natin. Pinagkakatiwalaan niya rin naman ako. Sagot ko naman kay Victor. Naalala ko ang sekreto nga pala ni Teo. Maski siguro si Martha ay hindi pa alam. O baka naman may idea na at wala nang balak makialam. Narinig ko siyang nanunuya. Kailangan mo na siyang paalisin sa penthouse. Hindi ko gustong nandun siya kapag nandoon ako. Natawa ako at hindi makapaniwalang bumaling sa kanya. At anong gagawin mo sa penthouse ko? Dadalaw ako. 3 years, Atasha. Paano ako makakahabol sa 3 taon? Dapat nga magsama na tayo sa isang bahay para makabawi naman ako kay Lucia. Seryoso ang titig niya sa akin. Natigilan ako doon at hindi sang-ayon sa kanya. Kailangan nating bumawi sa kanya. Kung pwede lang, umuwi na kayo. Pwede tayong bumawi. Hindi mo ako obligasyong balikan. Napakunot naman ang kilay ko. Hindi rin mo ako pwedeng diktahan. Kung gusto kong manatili roon si Teo, hayaan mo siya. Hindi tayo mag-asawa, Victor. We are not a couple either. Humina naman ang boses ko at napatikhim. Masungit niyang umiwas ng tingin at napabuntong hininga. Huminto ang sasakyan kaya napabaling ako sa labas ng bintana at narito na nga kami sa firm.
Biglang nanuyo naman ang lalamunan ko at pinagpawisan kahit malamig naman sa loob ng sasakyan. Nakaramdam ako ng kaba. Ngayong bumaba na kami at handa nang pumasok sa loob. Ngunit habang nag-aalala ako kung paano sabihin kay Lucia ang tungkol kay Victor, naramdaman kong may mainit na kamay na humawak sa kamay ko habang nasa elevator kami. Napabaling naman ako sa kanya. Nandito ako. Wika sa kanya ni Victor. Napalunok ako at humina ng humina ang aking hininga. Masaya siyang makikita kanya. Nginitian ko naman siya. Mukha siyang hindi mapakali ngunit mukhang determinado siyang gawin ito. Pumasok kami sa loob ng penthouse at naabutan ko si Teo sa dining area. Agad itong tumayo at lumampas ang tingin sa lalaking nasa likuran ko at napalunok ito. Nasaan si Lucia? Tanong ko pero bago pa siya makasagot, ay nakita ko na ang pagsilip ng anak ko sa pintuan ng kanyang silid. At seryoso siyang nakatitig kay Victor. Nakataas ang dalawang kilay at naniningkit ang mga mata nung makita si Victor sa aking likuran. Namilog ang mga mata nito nang mapagtanto kung sino ang kasama ko at agad nagtago na tila may kasalanang nagawa ito. She is trying to avoid him dahil sigurado akong malalaman ko ang sinabi niya kay Victor kung sino siya. Akala niya magagalit ulit ako. Napabaling naman ako kay Victor at naabutan ko itong nakatitig sa pintuan habang kagat ang pang-ibaban labi nito. Pero nang bumaling ang tingin niya kay Teo na lumapit sa akin at turumiin ang titig nito, napahawak naman sa batok niya si Teo.